Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. O Diyos na dakila amang makapangyarihan at napakabuti. Hayaan mong ang aming pintig ng puso ay tanging ikaw lamang. At hayaan mong kami ay laging handa na ibigin ng iyong anak sapagkat siya ang labis mong kinalulugdan. Kaya't kapag kami ay tumuon sa pakikipag-ibigan sa iyong anak, ikaw po ay maligayang maligaya. Kaya't banal na Espiritu, pag-ibayuhin mo ang kapangyarihan mo upang ang pag-ibig ay tuloy-tuloy na bumukal mula sa aming puso. Ama, sa iyo ang kaluwalhatian sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Sa buhay pong ito, marami po ang tukso. Marami po ang pagsubok at marami pong pagbabago sa bawat araw na hindi natin pagminsan maunawa. Maganda ng maganda kung lagi kang nasa gawain, sa revival, Sunday service. At napakaganda habang tayo'y sumasamba, pero pagbaba natin mula sa bundok ng pagsamba, nandun po ang labanan. Kaya tayo'y pinasisigla, tayo'y pinagpapala ng Diyos sa panahon na tayo'y nangagkakatipon sapagkat siya ang nagbibigay ng lahat ng karunungan at liwanag sa kaalaman para ikaw at ako'y mabuhay sa pinagpalang uri ng buhay sapagkat ang pagtitimpi at pagpipigil sa sarili ang pinakatampok na ugali ng mga tunay na Kristiyano. Ulitin ko po, kailangan po na tayo ay matiisin at napipigil natin ang ating temperament. Sapagkat ang pagkasira ng lahat ng buting ating nagawa ay sa sandali na magalit tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, pigilin mo ang iyong sarili. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, kontrolin mo ang iyong galit. Amen? So, napakadali po ng mabuhay kapag tayo ay nasa pagsamba. Pero pagdating po sa hindi na tayo magkakasama, doon po nakikita ang mga mapagbalat kayo at mapagpaimbabaw na maalab habang nasa loob ng simbahan. Tingnan mo ulit ang iyong katabi kung nag-iba ang mukha. So, unawain po natin. So, atin pong pansinin, there will be sorrows, joys, and there will be temptations. Meron pong mga kalungkutan at meron pong mga kagalakan at meron pong mga tukso. Kaya nga ano ang gagawin mo sa panahon ng kalungkutan? Katulad ng araw ng patay. Malungkot po ako nung bisperas at 31 dahil doon po ako dumalaw sa libingan kami ng aking pamilya. Ang kalungkutan ko po hindi doon sa mga mahal ko sa buhay, doon sa mga taong nakikita ko na hindi nila kilala ang Diyos. Sa mukha nila ay larawan ang maaliwalas na mukha. Subalit sa kaibuturan ng kanilang puso, nandun ang kalungkutan, sa isipan ay nandun ang mga alalahanin na hindi nila maabot kung ano ang magiging lunas doon sa kanilang suliranin at kasagutan sa kanilang mga katanungan. Pansinin po natin yung patutuo kanina. Akala ko ba prinotektahan ka ng iyong Diyos?
So yun po ay pananaw ng isang tao. Ngunit ang atin pong nakita kanina ay yung pagpupuri sa Diyos sa kabila nung siya ay napagnakawan. Ang nakita pa rin niya ay ang higit na mas mabuti. Sapagkat ang pera ay pwedeng kitain, pero ang buhay minsang makitil, tapos na. Kaya nga ating unawain, ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa mga bagay. At kung hindi natin pagtutuunan ang tunay na mahalaga, baka po tayo ay madupilas. Ang pinakamahalaga po ay buhay. Kaya nga, ang isa pong mabuting tao, tingnan mo ang iyong katabi, siya ay mabuting tao, huwag kang magdududa, huwag kang mag-aalinlangan. Mabuting tao ang iyong katabi. Amen? Amen. So, huwag mong hawakang mahigpit ang bag mo dahil mabuting tao ang katabi mo. Amen? Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga kung atin pong uunawain, tingnan natin sandali at silipin natin dahil lahat tayo ay mayaman. Sabihin mo sa iyong katabi, lahat tayo mayaman. At alam mo, ang kayamanan po ay hindi pera. Ang kayamanan po ay hindi mga ari-arian. Ang kayamanan po ay ang oras. Time is the most precious commodity. Lahat po tayo ay may 24 oras araw-araw. Sino po dito ang kulang? Sino po ang 20 oras lang ang maghapon at magdamag? Lahat po tayo may 24 oras. Kung paano mo ginamit ito, yan ang ating pagkakaiba. Meron pong nagtutulog lang maghapon at sa gabi gising at nanonood na lang ng telebisyon para antukin. So, pansinin po natin, yung paggamit mo doon sa 24 oras, nandun po ang magiging kaibahan mo. Nandun po kung ikaw ay mapagpapala o hindi mapagpapala. Kaya unawain nating mabuti, kailangan pong tayo ay maging matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan tayo'y maging matalino. Kaya't kailangan po na ating naalaala yung mga nagdaang panahon sa ating buhay. Pag naalala ko po yung dating panahon na nakalipas sa aking buhay, nakikita ko pong lagi ang kabutihan ng Diyos. Nakikita ko po ang pribilehiyong ibinibigay sa akin ng Diyos. Sa marami naming magkakaibigan, marami na sa kanila ang patay. At yun po ay isang kalungkutan, ngunit at the same time ay kagalakan sapagkat ako ay pinagbibigyan pa ng Diyos. Kaya nga kung atin pong uunawain, huwag mong sayangin ang 24 oras mo araw-araw. Yan po ang kayamanan na hawak at ibinibigay ng Diyos sa atin sa araw-araw. Ngayon natin pong unawain. Sa Proverbs 13, bago po ang pagsentro doon sa mensahe, inihanda ko lamang po kayo para maunawaan ninyo ang isang napakahalagang espesyal na pagpapala ngayong pagkakataong ito sa Friday Revival na ito. So, atin pong tingnan sa Proverbs 13:22 at ito po ang tinatayuan natin sa Transfer of Wealth at tayo po ay nasa 45 days of teaching na. Pero hindi po yung Transfer of Wealth ang titingnan natin, kundi yung unang bahagi lamang ng 13:22. A good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. So meron po tayong paggugugulan ng ating perang tinatanggap. At kailangan tayo po ay maging matalino kung paano natin gugugulin ang ating salaping natatanggap. May 3 pong paraan para gamitin ang perang tinatanggap natin. Kung may sweldo ka, kung binibigyan ka ng iyong anak sa abroad, paano mo ginagamit yung salaping iyong tinatanggap? Saan mo ito ginagastos? Hindi po kita inuusisa
kundi nais kong iyong maunawaan sa iyong sarili kung paano na ang salapi ay hindi masasayang. Ang unat dapat na pinagagastusan ng salapi ay ang Diyos at ang kanyang gawain. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pangunahing pinaggagastusan mo dapat, katulad ko, ay ang Diyos at ang kanyang gawain. Pangalawa, kailangang meron kang bahagi dun sa iyong tinatanggap na pagpapala na tulong sa mga dukha. Pero iyong uusisain kung dukha nga o tamad. So, ang dukha ay maliwanag na ipinaliwanag ng Biblia na nagsusumika pero talagang hindi siya magkamit ng kasaganaan. Pero kapag tamad, ay huwag mong tutulungan. Dahil ang sabi ng Biblia, hindi tinutulungan ng tamad, hayaan mong tumawag sa Diyos para siya rin ay matulungan ng Diyos. Laging tatandaan po natin na tayo po ay kailangang laging tumatawag, laging nakikipag-usap sa Diyos at huwag tayong magsayang ng araw. 24 oras meron ka at meron ako. At kapag ikaw po'y nagsentro sa tama, hindi mo mapapansin na matanda ka na pala. Ang napapansin na tumatanda siya ay yung laging nasa beauty clinic. Kaya nakikita niya na tumatanda siya dahil laging panay ang sipat niya sa salamin at nakikita niya yung kulubot doon sa kanyang tagiliran ng mata. At pupunta at medyo pakukulutin yung eyelashes at para magmukhang bata. Pero nasasayang ang oras doon sa hindi naman mahalaga. Sapagkat ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso. Amen po ba? Kaya kung makikita mo ang mga bata, habang bata, makikita mo, pag siya nagkaasawa, biglang tumatanda. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Iyon ay habang maliliit pa ang bata, pero pag ang mga bata ay malalaki na, babalik uli ang kabataan, lalo na sa mga babae. Amen. So, ang atin pong unawain, kailangan din ang salapi mo ay iyo pong inihahanda para sa iyong apo. Hello? Napakalaking salapi po nun. So, sa Diyos at sa kanyang gawain, sa pagtulong sa mahirap at mag-ipon ka para pag namatay ka, hindi ka ipagtatabuyan ng iyong mga anak. Bahala ka. Ikaw naman ang mahal ni tatay. Ayun. Pero kung ikaw po ay may pamana, napakabait po ng iyong mga anak sa iyo. Hello? Amen. Amen. Hindi po, ito po ay salita ng Diyos at kung atin pong susundin. Ngayon, huwag kang malungkot kung wala ka pang naiipon ngayon. Pag natuto ka ngayon, ang Diyos po, kung magpala, ay pambihira. At kailan dadaloy ang pagpapala kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos? Opo, Panginoon, ngayon din aking paniniwalaan ito at doon po dadaloy ang mga kasaganaan sa iyong buhay. The moment you believe. Nakukuha niyo po? Dahil tayo po ay merong tatlong kayamanan. Ang unang yaman mo at yaman ko ay time. Ang pangalawa, talent. Palagay ko may talento po tayo. Tingnan mo uli ang iyong katabi, sabihin mo, alam mo, mukha kang matalino. Praise God. Hallelujah. May talento tayong lahat. Amen? Gamitin mo. At yan po ay uunlad. At ang pangatlo, meron tayong yaman. Hindi mo lang nalalaman ang tawag ng Biblia, treasure in earthen vessel. Dahil nasa iyo at nasa akin ang Panginoon, kaya yon ay sapat na upang malaman mo na ikaw ay kabahagi niya sa lahat ng kanyang mana. Eh di napakayaman mo dahil kay Jesus. Kaya nga ang titulo ng mensahe for this Friday Revival, ano po ang sabi? Sabay-sabay,
Stop your doubting and believe. Ulitin po natin, stop your doubting and believe. Tigilan mo na ang pag-aalinlangan at ikaw ay sumampalataya. Ngayon natin pong unawain, ano ba ang causes of doubts? Ano ba ang dahilan bakit maraming tao, pati Kristiyano, ay nag-aalinlangan? Ano po kaya ang dahilan? Bakit nag-aalinlangan ang tao? At ang dahilan po kaya nag-aalinlangan ang tao dahil siya po ay merong reasoning. Mga pangangatwiran. Ang pangalawa ay meron po siyang karanasan. At meron po siyang nasaksihan na si ganito, siya yung taga roon. So marami pong pwedeng pagkunan ng pag-aalinlangan ang isang tao. At kapag ikaw ay bisyo mo ang pumunta sa doktor. Ulitin ko, habit. Tinagalog ko lang yung habit. Ano po yung bisyo? Yung medyo sinisipon lang, nasa doktor na. Umuubo lang, akala mo'y may TB na siya. At takot na. Ngayon, atin pong unawain. Ano man ang nangyayari sa atin, lumuhod muna tayo. Si David po, nung siya ay hindi na niya makayanan ang bigat, hari po siya, ang bigat ng kanyang krisis na dinaraanan, magdamag po siya, ewan ko, hindi ko pa kaya yon. Magdamag po siyang nakaluhod at nakataas ang mga kamay sa Diyos. Hello? Si Hezekiah, nung sabihing mamamatay ka na, siya po'y umiyak sa pader ng palasyo. Pagluhang totoo. Kailangan po ang paglapit sa Diyos ay totoo. Kaya kailangang matuto kang sumamba na walang iniisip kundi ang Diyos. Kailangan tayo'y magsanay na wala tayong inaasahan kundi ang Diyos. Ipagpuri natin, ipagdiwang ang lahat ng mga kabigo ang ating nararanasan. Pero huwag tayo mag-aalinlangan kailanman sa katapatan ng Diyos sapagkat hindi ito pinabubulaanan ng mga kabiguan natin. Our failures will never erase the truth about the faithfulness and trustworthiness of God. Hindi po siya magbabago sapagkat ang sabi ng Biblia, God never changes. He is the same yesterday, today, and forever. He is always in the present tense. Kaya ang sabi niya, my name is I am. Hindi po siya the I was God. Hindi po siya the future God. Siya po ay laging present God. Siya po ay laging pangkasalukuyan Diyos at alam niya kung paano ka tutulungan. Alam niya kung paano ka pagagalingin. Alam niya ang lahat. Siya ang Diyos na kataas-taasan. Siya ang dakilang manggagamot. At pagkakataon mo para maranasan mo ang espesyal na kapahayagan sa iyong kalagayan. Amen? Doctors are good. Amen po ba? Medicines are good dahil linikha yan ng Diyos. Pero meron akong ipapayo sa bawat isa. Mahirap po ang mag-ayos. Ito po, mahirap po ang mag-repair kaysa panatilihing maganda ang kondisyon ng iyong bahay. Tama po ba? Kaya nga, ating unawain, darating ang panahon, wag mo pong ikalulungkot kung ano man ang kalagayan natin dahil tayo ay nagkamali at tayo'y nabigo dahil nga tayo'y mangmang at ito'y alam ng Diyos. So do not feel any guilt. Ano po? Kung sakali, hindi ko po kayo sinisisi, tayo po'y nag-aaral para tayo ay makapanumbalik sa isang uri ng pamumuhay na orihinal na binalak ng Diyos. Amen? Huwag mo pong sisisihin ang iyong sarili dahil hindi po ito paninisi o paninirya sa sinuman. Tayo narito sapagkat may espesyal na gagawin sa iyo ang Diyos ngayong gabi. Amen po ba? Ano man ang iyong kalagayan, gaano man katagal ang iyong tinitiis, laging tandaan mo na yang iyong nararanasan are facts only.
Sa English po ay facts. Na ang ibig sabihin yan ang natural na nangyayari sa iyo. Pero meron pong reversal na pwedeng mangyari by faith. Amen po ba? So facts changes. Pansinin po natin, nung siya ay i-diagnose sa patutuo kanina, ang taas ng sugar level niya. Pero nung siya ay, dahil wala siyang pera, kaya kailangan tumawag siya sa Diyos. Hello? At ano ang nangyari? Bumagsak agad yung at naging normal. At kung yun ay magiging tuloy-tuloy, walang kataratang susunod. Amen? Amen? Hallelujah. Ang mahalaga, ikay buhay pa hanggang ngayon, ibig sabihin, kasama mo ang Diyos. Kahit na may kirot ka sa iyong katawan, ang ibig sabihin, ikaw ay buhay, kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Hindi nangangahulugan na ikay may tiisin, ay may kasalanan ka. Hindi po. Kasama mo ang Diyos, kaya ikaw ay hinuhubog sa pagkamatiisin. At nang sa gayon, magiging kasangkapan ng Diyos para hamunin ang mga taong nasa kalagayang ng kawalang pag-asa. Hopelessness is a word that is dreadful. Kapag ang tao po'y nawalan ng pag-asa, kung ano-ano ang isipang pumapasok sa kanyang utak. Pero ang taong laging may pag-asa, puro magaganda ang kanyang naiisip. Kaya napakahalaga po na alisin mo ang pag-aalinlangan by all means at all cost. Ang lahat ng paraang magagawa mo para alisin sa iyong buhay ang pag-aalinlangan, gawin mo. Tingnan po natin sa Matthew 13, verse 58. Stop your doubting and believe. At ang Panginoon ay nagsabi, and He did not many mighty works there because of their unbelief. Sabihin mo, unbelief. So mismo ang Panginoong Hesukristo, naniniwala ba kayong si Hesukristo ay Diyos ng himala? Pero pansinin po natin, kahit siya Diyos na makapangyarihan na gumagawa ng supernatural na himala, hindi siya makagawa sa Nazaret. Bakit po kaya? Dahil yung mga tao, hindi naniniwala sa Kanya. So, nais kong makita mo pong mabuti, unbelief is sin. Ang hindi paniniwala ay kasalanan. Sa Matthew 17, verse 20. So, atin pong nakita na unbelief ay dapat mawala sa ating buhay. And Jesus said unto them, because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. So gusto ng Panginoon na mabuhay ka sa mga imposible. Praise God. Ako po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos kasi noong October 15 po, pinasok po kami ng magnanakaw. Talaga pong, sabi ko nga, nag-pray naman kami nung bago matulog. Pinagkatiwala ko po sa Lord. Nung madaling araw, ang sarap ng tulog namin. Hindi namin talaga namalaya na pinasok kami ng magnanakaw. Kasi po, ugali ko po yung bag ko at saka yung Bible ko. Katabi ko po yon sa higaan. At nung nagising po ako, sabi ko sa anak ko, alika, bili mo nga ako ng Energin. Tapos paglabas ko, bukas na yung pintuan namin. Sabi ko, hala, bukas yung pintuan. Sabi ko, lumingon po ako sa paligid namin. Sabi ko, ay wala naman nawala. Tapos nung kukunin ko po yung bag ko, sabi ko, ba't wala na yung bag ko dito? Tapos yung pala, yun ang bag ko ang nanakaw. Tapos sabi ko pa sa kapitbahay namin, uy, alam mo, bukas yung pintuan ng bahay namin, pero walang nawala. Yung pala yung bag ko na talagang, ano po, yung, na ano po ako kasi.
napakabuti ng ating Panginoon Diyos dahil marami po kasi yung kutsilyo doon sa ibabaw po ng lamisa namin. Talagang isang seat po yun nandun. Talagang sabi ko, grabe ang protection ng Lord kasi yung kinuha niya lamang nung magnanakaw, yung bag ko. Pero kami, magnanay, nakahilira kami matulog dun sa sala. Wala pong nangyari sa amin, kaya talaga pong napakabuti ng Diyos. Nung sinishare ko po yun sa may-ari ng school nung sa anak ko, sabi ko, alam mo Ate Mer, pinasok kami magnanakaw. Tapos sabi niya, hindi man lang kayo iningatan ng Panginoon. Sabi ko, hindi, iniingatan kami. Kasi hindi kami ginalaw, hindi kami yung sinaktan. Talaga pong lumabas po ako dun sa may labahan namin. Lumuhod po ako dun, nakadiba. Sabi ko, Lord, parusahan mo yung nagnakaw dun sa bag ko. Parusahan mo yung Panginoon. Tsaka Lord, yung aking bag, yung wallet, yung lahat ng mga doon, yung ATM card ko, nandun po lahat. Talaga pong mamaya tumayo na ako, tapos na ako nalangin. Umupo ako dun sa harapan namin. Yung kapitbahay namin bumili po ng kape. Pagbalik niya, sabi niya, ito ba yung bag mo? Nandoon sa bakanting lote. Talaga pong sabi ko, oo yan. Ba't wala na lahat yan? Tapos tumakbo ako sa bahay ng pastor namin, malapit lang kasi sa bahay namin. Nung paliko na ako sa bakery, yung anak kong sumunod sa panganay, doon sa may mga damuhan, may mga pinupulot siya. Nakita ko, bumalik ako, sabi ko, ano yan? Mama, ito yung mga bankbook mo. Nakuha ko na namin. Tapos sinundan namin yung kinalat sa kalye, yung iba. Tapos yung wallet ko, dalawa, doon po sa creek, itinapon, pati yung mga ATM card. Sabi ko, Lord, salamat na balik sa akin ito. Dahil magpanibago ako ng yung sa mga ID ko, at saka yung papagawa pa ako ng affidavit of loss doon sa sa mga bank book. Kaya talagang napakabuti ng Diyos dahil sabi ko, hindi kami pinapabayaan dahil yung iba, pinapatay, iba, sinasaksak. Kaya nung nakaupo ako sa laban namin, nag-isip ako, sabi ng asawa ko, ano inisip mo? Akala ko ba? Gaya sabi ko, siyempre hindi mo maalis sa isipan yun dahil yung talagang hindi mo alam na gano'n na gagawin sa'yo. Pero grabe ang Lord, napakabuti. Praise God. Hallelujah. Pakabuti po ng Diyos talaga. Minsan po kasi ang mundo hindi nakikita. Pagka tayo po ay may problema, akala po nila di tayo prinoteksyonan ng Panginoon. Pero lagi pong may kabutihang ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Panahon na para ibigay ang the best kay Lord. Give your first fruit offering now. Sumali at makilahok sa unang buwan ng taunang pag-aalay at maranasan ang sapat na biyaya ng Diyos. Magkaloob at matitiyak mo na ang buong 2013 ay masagana, pinagpala at maunlad. Magmadali, huwag paantala. Tara na, halika na. Magkaloob sa gawain ng Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministries. Titigan mo ang iyong katabi at sabihin mo, yung kalagayan mo sa buhay, tinuturuan ka ng Diyos na mabuhay sa mga imposible. Hello? If you have faith as a grain of mustard seed, so what is your problem? Or what are your problems? Say to your problem. Hindi mo iisipin ang iyong problema, sasabihan mo ang iyong problema. Learn how to speak. Say to this mountain, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain,
remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Once na maranasan mo ang isang imposibleng naging posible sa iyong buhay, wala ka na pong katatakutang imposible. Amen? So declare to yourself na may hanap buhay ka na. That is faith. Amen? At pag ikay nagkahanap buhay, sasabihin mo, ganun lang palang kadali ang pananalig. Alam mo ang isang problema ng simbahan? Tinutularan nila ang sanlibutan. The way the Christians dress. The way the Christian entertains. The way the Christians make drama inside the church. Hindi po ma-attract yung mga sanay sa mga artista. Nakukuha niyo po? Bakit? Dahil yung mga artista magagaling umarte. Tapos sa loob ng simbahan, nakakalimutan pa yung kanyang sasabihin. Mati-turn off yung mga taga-sanlibutan. Nakukuha niyo po? Pero kapag nakita ka na ikaw ay nabubuhay sa himala, mahahihikayat ang mga taga-sanlibutan. Amen po ba? So it is not us to follow the world. It must be the world following us. Let us set a standard. Kaya unawain nating mabuti, alisin mo na sa iyong puso at buhay ang pag-aalinlangan. Ako'y nakikiusap. Alisin mo ang unbelief and doubts. Sa Mark 6 verse 6, basta ngayong gabi ikaw ay pinagpala. Oh, hallelujah. Sa Mark 6 verse 6, and he marveled because of their unbelief. And he went round about the villages teaching. So sino po itong nanggilalas? Bakit si Jesus mismo ay nanggilalas? Because of their unbelief. So ikinagulat niya dahil sa ibang lugar ay gumagaling. Ang patay ay nabubuhay sa ibang lugar kapag sinabi ng Panginoon. Sa ibang lugar kapag sinabi ni Jesus na lumundag ang lumpo, lumulundag ang lumpo at ang bulag ay nakakakita, bingi ay nakakarinig. At yung ginawa niya doon sa mga lugar na siya ay pinaniwalaan, nakaranas ng mga himala. Pero dito sa lugar na ito, siya ay gulat na gulat. Dahil walang himalang mangyari kahit siya mismo. Laging tandaan mo po, ang himala ay hindi pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng isang tao hanggat ang isang tao hindi naniniwala. Kailangang paniwalaan mo si Jesus. Siya ay Diyos ng himala. Siya ay Panginoon na naghihimala. Hanggat ikaw ay dalwa ang isipan, as long as you are double-minded, hindi ka tatanggap ng anumang himala. Kailangang paniwalaan mo sapagkat ang pananalig ay pagtitiwala, paniniwala at pag-asa. So ang pananalig ay pagtitiwala, paniniwala at pag-asa. Faith is confidence in God. Conviction of what God is. And then confession that you believe Him. Speak to your mountain. Speak to your sickness. Speak to your disease. Your blood sugar is only a fact. And you can convert it into health. Amen po ba? Maingay po ang mga tunay na mananampalataya. Sapagkat araw-araw, linalabanan niya yung mga sumisingit sa kanyang buhay. Laging tandaan mo po that we have three enemies. The flesh, the world, Satan. So, hindi papayag ang buong impyerno na ikaw ay mawalan ng problema. Hindi papayag ang buong impyerno na magpatuloy ka sa sigla mo, sa iyong pananampalataya. Siya gagawa ng lahat ng kaparaanan para ikaw ay panghinain. Pero huwag kang manghihina. Amen?
Huwag kang manghihina, huwag kang mag-aalinlangan, at huwag na titigil ang iyong paniniwala kay Hesus Kristo sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang hari ng mga hari. Sa huling panahon, ang tunay na simbahan, glorious and triumphant, maluwalhati at mananagumpay sapagkat kay Hesus Kristo, higit pa tayo sa mananagumpay. O, purihin ang Panginoon. So, deal with your flesh. Ano ba ang flesh? Ang flesh po ay yung pagka-mainggitin, parang binubuan. Alam niyo yung binubuan? Pag may buwan ay parang binubuan. Hindi mo makausap ng matino. Naniniwala ba kayo na pag ang babae nasa menstrual period, sumasama ang kanyang ugali? Huwag mo yung paniniwalaan, that is fleshly. Hello? Dahil ang sabi ng mga manggagamot, at the age of 30, bababa ang hormones ng mga babae at ng mga lalaki. Pag pinaniwalaan mo yon, mangyayari sa iyong katawan yon. Sino ang paniniwalaan mo? Ang pastor o ang doktor? Pipili ka ng paniniwalaan mo. Hello? Dito nagkakahiwalay. Dahil ang pastor ay nagsasabi, pagtiwalaan mo ay Diyos at ang kanyang salita. Hindi po ako tatagal sa pangangaral kung hindi ko pinaniniwalaan ang Diyos at ang salita. If you abide in me and my words abide in you, hindi ko po ipinagmamalaki ang aking kakayahan. Ang akin pong ipinagmamalaki ay ang Diyos. Hindi po ako exempted sa pagsubok, hindi po ako exempted sa sakit. Dumaraan po, pero tinatayuan ko ang salita ng Diyos. I speak to the sickness. Naalala ko na kami ay kumain ng mag-anak ng sirang leche plan nung maliliit pang mga bata at sila lahat ay na food poison. Pero ako, hindi na food poison. Sila ay bata pa at wala silang kakayahang maniwala. Pero ang sabi ng Biblia, at makainom ka man ng lason, hindi ka maano sapagkat ikaw ay naniniwala. So ano ang iyong patatatagin at pauunlarin sa iyong buhay? Pananampalataya. Sabihin mo sa iyong katabi, kung ibig mong makaranas ng mga himala at mawala ang mga imposibleng bagay sa iyong buhay, magsimula kang mabuhay sa pananampalataya. Amen. So yung flesh po ay kailangang i-mortify mo. Ano ang mortify? Ito po inilalagay mo sa pansyon. Sa Colossians 3, kailangan mamatay ka na sa laman. Namimili ka ng pastor na iyong pakikinggan. Sa bandang una po'y parang tama yon, pero hayaan mo na lang. Dahil pag minsan, kaya ayaw mong makinig doon sa pastor dahil laging ang iyong problema ang kanyang isinisermon. Hello? Kaya naman, laging iyon ang naririnig ng isang Kristiyano dahil hindi niya binabago yung kanyang buhay. Eh, meron bang pastor na manghuhula na, alam ko ang problema mo, alam ko. Hindi po. Nakikinig ang mga pastor sa Diyos kung ano ang ipapangaral. Kaya kung tinatamaan ka ng 3 linggo na at yun pa rin ang sermon ni pastor, ibig sabihin, meron kang hindi binabago. Tahimik ang bawat isa. Unawain po natin sa Colossians 3. Colossians 3 verse 5. Tama yan, 5. Mortify therefore your members which are upon the earth. Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. So pansinin po natin, meron po tayong papatayin sa ating laman. Ito po yung mga pag-uugali. Ito po yung asal.
At kailangan po na gamitin po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ang salita ng Diyos. Kailangan magtagumpay tayo sa ating sarili at tayo'y tumingin. Kaya po malusog ang mga tatay at nanay sapagkat hindi po nila iniinda yung kanilang mga dinaraanang pagtitiis para lamang sa kanilang mahal na mga anak. Kaya po malusog at matibay ang kalusugan at pangangatawan ng isang nanay sapagkat ang mga nanay po ay matyaga at matiisin kahit galing na sa hanap buhay, siya pa rin ang magluluto at maghahanda ng mga pagkain ng kanyang pamilya. Amen po, palakpakan natin ang mga kababaihan. So, atin pong unawain, yun po ang isang pagpapatunay na sila'y nagtagumpay sa laman. Napagtagumpayan nila ang laman at ang laman ay laging nakasentro ay sa pagpapaawa sa kanyang sarili. Kaya kailangang patayin ang laman. Hello? Sa Galatians chapter 5 verse 19, ito pa ang pagkakakilanlan sa laman. At ano po ang sabi? Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness. Inulit po, ano po? Lasciviousness. So the works of the flesh are manifest. Sa verse 20, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Yun pong pagre-rebelde sa magulang, pagre-rebelde sa pastor. And then sa verse 21, envying, murders, drunkenness, revelings, and such like of the which I tell you before, as I have also told even in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So mortify, put to death flesh. At ang salita po ng Diyos ang magpapakita sa atin kung ano yung laman. Kapag ikay magagalitin, ibig sabihin, you are not a worshiper. Ang isang taong mabait, kahit dating magagalitin, ang isang taong moody, na lagi na lamang nakasigaw, ang ibig sabihin, kulang siya sa babad sa Diyos. Amen? Kulang siya sa pagsamba. Amen? Hallelujah! So be worshiper at magtatagumpay tayong lahat sa ating makalaman at makasariling mga hangarin at layunin. Ang Diyos po ay nagmamahal sa iyo at sa akin at siya ay mapaghintay. Ang Diyos ay mapagtiis. Ang dealings ng Diyos sa iyo at sa akin, laging mercy, laging grace, laging compassion. As long as we are alive, tayo po'y kaaawaan ng Diyos, tayo po'y pagtitiisan ng Diyos, tayo po'y kahahabagan ng Diyos. Pero naghihintay siya na isang araw makapagtagumpay tayo sa laman. Dahil pag nagtagumpay ka sa laman, magtatagumpay ka sa sanlibutan. Ang sanlibutan po, ang sentro ng buhay sa sanlibutan ay sarili. Ang mahalaga sa sanlibutan ay sarili. Kaya kung nagtagumpay ka sa iyong laman, magtatagumpay ka sa sanlibutan sapagkat hindi ka maghahangad na ikay parangalan ng tao, na ikay pasalamatan ng tao, na ikay purihin ng tao sapagkat ikay gagawa lang ng gagawa para ang Diyos ang hintayin mo na magpuri sa iyo. Ang Diyos ang magparangal sa iyo. Ang Diyos ang magangat sa iyo. Because promotion neither come from the east nor from the west, but promotion cometh from on high. Trumabaho ka lang po ng trumabaho. Sa loob ng simbahan, gumawa ka lang ng gumawa. Huwag mong tingnan yung hindi gumagawa sapagkat ang pinagpapala ay yung manggagawa at hindi yung manunood. Amen? Do not be a spectator, but be doers of the work. At makikita mo na hindi magtatagumpay sa iyo si Satanas. Bakit? Sapagkat baliwala sa iyo ang papuri ng tao. Hindi ka nagtitiwalay sa tao. Sa Diyos ka umaasa at ikay naghihintay sa takdang oras ng Diyos at sa takdang oras lahat ng bagay ay maganda. Kaya tandaan mong lagi, ang isang taong sumasamba ay laging may kagalakan sa puso. May katuwaan sa puso. So when you are a worshiper, you will be always filled with joy, gladness, and happiness. Bakit? Sapagkat ang kaligayahan mo'y tanging si Jesus.
Ang katuwaan mo'y tanging si Jesu Kristo at ang kagalakan mo'y tanging si Jesu Kristo. At isang araw, magugulat ka na lang at iiyak. Katulad ni David. Ako ay tao at ako ay galing sa alabok. Bakit pinagkakaabalahan mo ng ganito? At itong mga pagpapala mo sa akin, napakaliit lang sa iyo. Ano ba ang ugali ni David? Ang sabi niya, Diyos ko, ito namang iaalay kong pinaalay mo sa akin ay mula sa iyo. Lahat ng nasa akin ay galing sa iyo. Kaya yung iaalay ko hindi akin, iyo pa rin. Pero dahil gusto mo, iaalay ko yung iyo na pinangangasiwaan ko. Hello? So ang isang katotohanan, wala kang pag-aari sa ibabaw ng lupa. Buhay natin ay sa Diyos. Hanap buhay natin ay sa Diyos. Magugulo ang iyong buhay pag inakala mong ikaw ang magaling. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, kapag kayo ay magaganda na ang bahay, kapag kayo ay magaganda na ang sasakyan, kapag kayo ay magaganda na ang hanap buhay, alalahanin ninyo upang hindi kayo magmataas sa harapan ko, alalahanin ninyo upang hindi kayo magmalaki, na akong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan para ikaw ay yumaman. Akong Diyos ang nagpapala sa inyo. Akin ang ulan. Hallelujah. Akin ang hamog. Akin ang lahat. Kaya wag na wag tayong magmamataas. Ialay natin sa Diyos ang lahat ng talento natin dahil ito'y mula sa Diyos lahat. Kaya nga po, what is our victory? Sa 1 John 5:4, magtatagumpay tayo sa sanlibutan, magtatagumpay tayo sa laman, laging madadaig natin ang talunang si Satanas. For whatsoever is born of God overcometh the world. Ang anumang ipinanganak ng Diyos ay laging magtatagumpay sa sanlibutan. And this is the victory that overcometh the world, even our faiths. So ano ang kailangan natin? It is not our intellect. It is not our talents. It is our faith. And what is faith? Confidence in God. What is faith? Conviction that God is God, that He can help us na anuman ang ating kailangan sa buhay. The more ikay iniangat ng Diyos, the more na ikay maging mababa. At magugulat ka. Magugulat ka. Ikagugulat mo ang gagawin sa iyo ng Diyos. Sapagkat ang mapagpakumbaba at mababa ay ikinatutuwa ng Diyos. And so what is that faith? Sa verse 5, this is the faith, the object of faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. So, faith has an object. And what is the object of our faith? Jesus is the Son of God. Kaya pag sinabi na ikaw ay may katarata, that is a fact. So, meron kang dala-dala na report na ikaw ay may katarata. So, paniwalaan mo yun. Dahil yun ay analysis, yun ay siniyasat, diagnosis. So, paniwalaan mo yun. Hello? Pero, gamitan mo ng faith. Faith will work if you have knowledge about what the Word of God says about that cataract. So faith work if you have knowledge. So yung iyo pong pananalig ay iugnay mo sa salita ng Diyos. Iugnay mo sa mga pangako ng Diyos. Amen po ba? So, ano ang pangako ng Diyos tungkol sa iyong kalusugan? Alam po natin yon, by His stripes. Saan ka pupunta kapag ikay may sakit? Sa James 5:15. Simulan natin sa 14. Para maunawaan mo kung kanino ka unang lalapit. Is any sick among you? Ikaw po ba'y Kristiyano? Ikaw ba'y naniniwala sa salita ng Diyos? Tinatanggap mo ba ang Biblia na salita ng Diyos?
Ano po ang sabi rito? Is any sick among you? Let him call for the elders or the pastors of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Kaya sa akin, hindi ko problema yan. Basta ako'y may oil, sabi ng salita ng Diyos, pahiran ng may sakit ng langis, tapos na. Ganun lang kadali, pastor. Aba, yun ang sabi ng salita ng Diyos. Kung sinabi ba na paliguan ko ng langis, di gagawin ko rin. Sabi rito ay anointing him. Ibig sabihin, papahiran lang ng langis. And then sasabihin ng iba, ang dami ng pahid mo, pastor, hindi pa rin ako gumagaling. So pansinin po natin na ang salita ng Diyos ay totoo pa rin kahit hindi pa nangyayari yung kagalingan. Gano'n nakatagal nung pahiran ka ng iyong pastor ng langis at bilangin mo, 10 taon na, buhay ka pa rin. Hello? Yun po ang himala ng Diyos. Amen? May nangyayari. At pag nakita mo yung nangyayaring yun, darating ang lubos ang kagalingan. Alam mo, simpleng-simple lang po. For all things work together for good to them that love the Lord. Laging abalang-abala ako doon sa pusa na kahit anong gawin kong pagtatakip doon sa pinapasukan niya, nalulusutan, nakakalag. Sabi ko, ibang pusa ito. Pero yun pala ay merong mga nabubulok na gamit doon sa loob na kanyang tinutulugan. At nung mabuwal yung mga gamit na yun, naku, ang dami mga bulok na sisidlan, karton. So nakapaglinis kami. For all things work together for good to them that love the Lord. Lagi pong may maganda at ang tingnan mo yung maganda doon sa nangyayari sa iyo na sa tingin ng mundo ay parang hindi yata maganda. Pero tingnan mo sa kagandahan at lilitaw ang kagandahan. Amen? At mararanasan mo ang himala at kapag nakaranas ka sa himala ng Diyos, mga himala ang susunod. Kaya huwag mong pag-alinlanganan ng Diyos. Please, do not doubt. Remove unbelief. Believe the Word of God as the Word of God. Bow down your head and let us pray. Italaga mo ang iyong buhay at mangako ka sa Diyos na mula ngayon, paniniwalaan mong 100% ang Kanyang salita. O Diyos, kami po ay nangangako at namamanata ngayong gabi na ang lahat ng iyong salita ay paniniwalaan namin. Anuman ang aming makita sa paligid, ang salita mo pa rin ang aming pagtitiwalaan. Anuman ang maramdaman namin sa aming katawan, ang salita mo rin ang aming pagtitiwala at paniniwalaan. At hindi namin titigilan ang paniniwala hanggang sa makamit namin ang lubusang kaganapan ng iyong salita. Maghimala ka sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Panahon na para ibigay ang the best kay Lord. Give your first fruit offering now. Sumali at makilahok sa unang buwan ng taunang pag-aalay at maranasan ang sapat na biyaya ng Diyos. Magkaloob at matitiyak mo na ang buong 2013 ay masagana, pinagpala at maunlad. Magmadali, huwag paantala. Tara na, halika na. Magkaloob sa gawain ng Panginoon. Sa natapos na ating pag-aaral, ako'y naniniwala na kayo ay nagiging matibay at matatag sapagkat ang pagkatuto sa katotohanan ang magdadala sa paglaya. At ang makilala ang Panginoon sa personal na kapahayagan ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Ang siyang magdadala sa atin ng isang matibay at matatag na pananampalataya. Kaya't ang Israel at maging sa simbahan ay dapat ating ginagawa na sa unang pagpasok ng unang buwan ng bawat bagong taon. Ang first fruit offering ay isang napakahalagang kinagigiliwan ng Diyos na celebration ng pagpapahayag na ikaw ay nagpapasalamat at ikaw ay nagdidiwang at ikaw ay nagpupuri sa mga pagpapalang natanggap mo nung nakalipas na isang taon.
At ito ay pagpapahayag ng iyong pagtitiwala at pag-asa na ang bagong isang taon ay magiging pinagpala na higit kaysa natapos na bagong taon. So ang first fruit offering ay pag-aalay ng handog na unang ani bago ang pag-aani. Unang ani bago ang pag-aani. Ito ay isang simbolo rin ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang first fruit offering ng langit ay ang kanyang kaisa-isa't bugtong na anak. Si Hesukristo ang first fruit offering nung siya ay muling mabuhay mula sa mga patay. Kaya unawain mong mabuti, yung iyong first fruit offering ngayong 2013 ay bubuhay sa iyong pinansyal na kasaganaan. At bubuhay sa iyong buhay na walang bunga at baog. Kaya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang iyong iaalay na first fruit offering ay magdadala sa iyo. Ikaw ang mapagpapalang muli ng Diyos sapagkat itong pag-aalay at handog na ito ay pagpapakita sa Diyos na ikaw ay lubusang nagtitiwala at ikaw ay nakasandig lamang sa Kanya. Kaya sa iyong pagkakaloob ng first fruit offering ngayong 2013, ako ay dadalangin para ang kakaibang pagdaloy ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at laging tandaan natin, ang banal na Espiritu ang siyang umuugit at namumuno sa ating buhay. As we are yielded to the Holy Spirit, magkakaroon tayo ng kakaibang sigla at magkakaroon tayo ng kakaibang espiritual na pandama. At magkakaroon tayo ng kakayahan na maunawa ang presensya ng Diyos at lakas ng Diyos. In our intimate relationship with God, there will be a mighty manifestation of sensitivity in our personal life. Sa iyong personal na buhay, magkakaroon ka ng isang makapangyarihang pandama at maunawaan mo mismo ng personal ang presensya ng Diyos. At maunawaan mo ang pagtanggap ng lakas ng Diyos. So sa iyong first fruit offering, sa iyong pagkakaloob, nais kong iyong gawin ito na may bukal na puso sapagkat may gagawin na supernatural ang Diyos sa iyong buhay ngayong 2013. Ito ang pinakamagandang taon sa buhay ng bawat isa sa atin. O Diyos na dakila, amang makapangyarihan, sa bawat first fruit offering na kanilang ipagkakaloob, ito ay paghandog ng sobrang tiwala at pagpapasakop sa iyo. Kaya igawad mo ang basbas ng pagpapala, igawad mo ang pagdaloy ng supernatural na probisyon sa buhay ng bawat magkakaloob ng kanilang first fruit offering ngayong 2013. Mangyari ang kaluwagan sa kanilang buhay, maganap ang kasaganaan sa kanilang buhay, at maranasan nila ang makapangyarihang presensya mo at kalakasan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministry.